Gulat kayo, no? Ako din eh. Ako pa na magtotok. So, tulad nga po na sinabi ni Brother John, kami po ay mga household leader. Ano po, under po ni Brother Alan and Sis Tita sa unit po nila. So, kami po ay nagtapos ng CLP sa Bubuyan. Ano po, 2015. Ano po. So, ayun po. Simula po nung kami makagraduate sa CLP, ay na-enjoy na po namin ang pagiging member ng community ito ng Couples for Christ. At napakaraming blessings po ang dumating sa aming pamilya. Ano po. So, yan. Kumusta po ba kayo? Kita ko, kinumusta na kayo kanina ni Brother John eh. Ngayon po, asin, kumpleto po ba? Sino pong hindi kasama ang mga misis? Bukod kay Brother. Wala po si Commander. Ayan. Pwede po bang umipot tayo sa unahan para... Ayan. Okay po. So, may natira din yung tatlo. mas mabigat ang barko. So, okay lang po. Ayan. So, hayaan niyo po tayong magpatuloy at ang talk po natin ngayon ay The Christian Family. Nung una pong i-assign sa amin ko, pinagtatan, pagkari sa amin ibinigay, The Christian Family. So, I will not be talking for myself only, kundi yung sa lahat ng member ng aming pamilya. Medyo mabigat yung topic. So, sabi ko nga po sa inyo, ako pong taga-upa, at ang aking pong may bahay, si Sis Heidi, ayun po siya nasa likod. Alam ko po, kilala niyo po siya. Mas kilala niyo po siya sa akin dahil ako pidating dito sa mataas na kahoy. At kayo pong lahat halos kamag-anak ng aking may bahay. Kami po ay merong 4 na anak. Ano po? Meron kaming triplets. So, kilala niyo naman po sa siguro ng aming triplets. Ayun, kaway-kaway kayo, mga pogi. Ayun po sila nasa likod. At ang aking pong panganay, si Ate CJ, nandun din po siya sa likod. And later on, siya po ay mag-share ng konti sa ating. Actually, pag siya ngayon nag-share, mas mahaba pa sa akin to. Kung isa pinipigilan na namin. Okay po. Mamaya po, maririnig niyo po sila. Okay, bago tayo patuloy, atin munang alamin o kilalanin ang ating mga sarili o ang ating mga tayong mag-asawahan. Unang tanong po, konting laro lang po ito. Ayan, may dala ang aking mga batuta. Sige, padala din ito to. Unang tanong, who is most likely to excel in the school? Sa inyo pong mag-asawahan, Brother Malone. Sino po sa inyo mag-asawahan? Sa inyong mag-asawa, most likely na nag-excel nung kayo pumapasok. Sa tingin niyo po. Saan po ba kayo nagkakilala? Sa work, nagkakilala. Okay po. Sino po sa tingin niyo ang mas nag-excel sa inyo sa school? Ayaw umamin, no? Ayaw nila magsalita. Sino po? Si sister. Sige, si sister na. Si sister na. Okay. Sa magsasalita po, ibibigyan ko ng dala ng aking mga bata. Ano po ay very healthy. Kailangan inom ng maraming tubig. Okay, kina Brother Rowie. Okay. Sino po sa inyo ang nag-excel sa school? Ba't ayaw nilang umami? Parang napaka-humble nila. Sabi, sino ka din? Siya na lang, baka pag sinabi kong ako, sabi na yabang ko. Parang ganyan na feeling. Sino po? Siya din doon. Ito, halatang halata na din eh. Ang itinuturo lagi ang mga babae, si Mrs. Ayan. Si Mrs. daw, nag-excel sa school. Si brother, kahit wala si sister. Sa tingin niyo po, sa inyong dalawa, masyado po ba malakas ang aking mic? Okay lang. Hindi po masakit sa tenga? Okay po. Malakas kasi ako magsalita.
Si Mrs. din. Baka di na yung ibang sagot. Puro din si Mrs. eh. Brother. Kasi yung Mrs. din. Last na. Ito, Sister Emmy. Makabo ako. Kasi po, teacher siya. Baka po ako kasi siya ay teacher. So, tinuturuan si brother. Kaya first honor sa iyo si brother. Okay. Next. Yan. Who is most likely be afraid of spider? Kayo po ba ay may phobia sa gagamba? Wala? Wala? Ay. Ano kaya aking tatakutan ng mga ito? Ipis. Wala rin. Sa inyo, sister, brother Michael, wala. Ipis, gagamba, ahas. Anong klaseng ahas kaya? Ba't napatawa ka, brother? Ahas, So, natatakot sa ahas. Wala daw sa spider. Okay, di wala. Pero marami kasi may phobia sa mga gumagapang, Pero yung iba naman, gustong-gusto yung ginagapang. Okay, next. Who is most likely to cry over a movie? Siya, sinong iyak ko sa amin? Ako'y hindi lang nainig pag kami nanonood, nakakaganyan lang, pero ako'y iyak na ng iyak pagka nanonood ng mga K-drama. Ako'y dalang-dala. Ano bang gagaling ng mga ng mga K-drama? Talagang minaster nila ang pagpapakilig ng mga audience, Ayan, sa inyo, hindi naman. Brother King, sino po sa inyo nag-iiyakin pagka nanonood? Si sister daw. Si sister. Baka sabi, bakit hindi nagbibigay ng Si sister daw ang Si sister daw ang naiyak. Anong kalimitan pinununood? Anong hilig panoorin? Kay drama din. Yan. Tayo invaded na ng na mga Korean. Ng Korean. Na-invade na tayo pagdating sa... Kasi sa atin, bakit kaya? Pag nanonood kasi ng mga Pilipino teleserye, 5 taon na hindi pa tapos. Samantalang ang K-drama, 16 episodes lang, tapos na. Kung minsan yung nakakapanood tayo, ang bida yata ay para ng Diyos hindi namamatay. Bat-bat na ng balay, buhay pa rin. Okay, next. Who is most likely to forget an important event? Ako, guilty ako dito. Hindi ako matandain sa date. Kung hindi ko siya i-notify sa aking cellphone, makakalimutan ko yan, napapatawa si Brother Glenn. Tulad na lang kahapon, ang usapan ay kina Brother Pito, ang punta ko ay saan ako pupunta? Sa Galilee. Malian ni Coco. Anong Wednesday? Tamo, sabi ko sa inyo, hindi ako matangkain sa date. Sabi ko kahapon, Wednesday pala yun. Sa inyo po, brother, sino sa inyo ang malilimutin? Si Mrs. Parang lamang lagi ang babae, Sa positive at negative, lagi si Mrs. ang itinuturo. Iyakin, pero matalino, ayan. Okay, next. Who is most likely to fail a math test? Nung napasok. Sino paborito ang math? Yun, ganun. Yan. Pagka daw magaling sa math, magaling sa numbers, magaling sa color, kasi magkakaulam yun eh. Okay? Ang mga girls, teacher, ma'am, ano pong itinuturo ni ma'am? TNE. Yan. Ilan po ba dito taga-DepEd? Mali ba sa iyo? Kami po kasi taga-DepEd. Ako po yung DepEd, Dipacity. Ako po focal person ng ALS. So tayo po ay magkakasama sa departamento.
Ayan, may brigada. Brigada eskwela. Pero bago tayo magbrigada, so math, ayaw nyo ng math, isang may gusto. Okay? Dumako po tayo. Sa naalaman natin yung pagkakaiba't iba ng sa anong hilig, ano yung mga gusto ng ating asawa, saan siya mahina, ano yung weaknesses, ano yung strength. Bago na tayo ikinasal, nakilala na natin ang ating asawa. Hindi niya naman yan pinakasalan nang nakasalubong yun sa daan, di ba? Naglalakad ka na, bunggo mo lang ka, magpakasal dito sa tabi. Hindi naman gano'n, di ba? Kaya nga sabi, in the beginning, God intended to be, the family to be beautiful. Talaga naman. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang pamilya, ang obra ng Panginoon. Ilang araw lumikha ang Panginoon sa Genesis. Sino po nakaalala? Nung tayo napasok sa school, may religion. Inabot nyo ba yun? Nagtuturo ng religion sa school? Napunta yung mga taong simbahan na nagtuturo. So, unang araw, nilikha ang kalawakan. Tapos, liwanag pala. Liwanag ang unang nilikha. Tapos, nilikha ang kalawakan para mag-separate, maging boundaries ng tubig. Pangatlong araw, lumikha ng lupa, tubig, at saka mga halaman. And so on. Pero pagdating ng ika-anim na araw, lahat ng nilikha ng Panginoon ay napakaganda. Pero yung sa anim na araw na nilikha niya ang hayop, at kasama doon ang tao. Sino yung unang-unang nilikha ng Panginoon? Si Eva at si Adan. May kata nga ba doon? Eva at Adan. Bakit ba? Parang unang binabanggit ang Eva at Adan. Eva, bago Adan. Hindi ba unang nilikha ay si Adan? Di si Adan at si Eva. So nilikha si Eva mula sa naalaala ang ating mga turo ng religion. Mula sa tadyang ni Adan. Nilikha si Eva. Pero yung dalawa, hinabi ng Panginoon, nakawangis niya. So, ibig sabihin, tayong mga tao, nilikha ng Panginoon, nakamukha ng ating Panginoon. Ang tanong, tumingin nga kayo sa asawa niya. Sige nga, tingnan. Nakikita niyo ba ang mukha ng Panginoon sa inyong asawa? O iba nakikita niyo? Ayan, so pagtingin ganda ang mukha ng Panginoon. Ayan. So sabi nga, napakaganda ng nilikha ng Panginoon at tayong mga tao ang pinaka-obra ng Panginoon bago siya nagpahinga sa ikapitong araw. Ang sabi sa Joshua 24:15, if it is displeasing to you to serve the Lord, choose today whom you will serve. The gods your ancestors served beyond the river of the gods of the Amorites, in whose country you are dwelling. As for me and my household, we will serve the Lord. Mabigat yan. Hamon yan sa ating mga Kristiyano. Ang sabi, if it is displeasing to you to serve the Lord, choose today whom you will serve. Kung hindi kaaya-aya sa atin, mga Kristiyano, mga Katoliko, na paglingkuran ng Panginoon, malaya ka pumili kung sino ang iyong paglilingkuran. Kayo ba'y nakapag-decide na bago kayo binyagan na ang paglilingkuran niyo ang Panginoon? Di ba nang tayo bata? Hindi naman. Kung anong relihiyon, kung anong sekta ng ating magulang, binibinyagan tayo sa ganoong sekta. Habang tayo nagkakaedad, doon tayo nagkakaroon ng kamalayan kung ano ba yung ating paniniwalaan, kung sino ang ating sasambahin. Ganyan po ang hamon sa atin sa kasulatan ito. Ito ba
pinarating ni Joshua mula sa mga ninuno noong unang panahon. Sa panahon ni Abraham, na kung saan ang mga ninuno noong unang panahon ay lumilikha ng kanilang sariling sinasamba. Mga anito, nag-ukit lang ng kahoy na mukhang hayop, sasambahin at gagawin Diyos. Magtutunaw ng ginto, ng tanso, ng pila, bubuuing isang kabayo, o kaya ay usa, sasambahin at gagawin Diyos. Mas pinaniwalaan pa nila yun kaysa dun sa nagpakita ng himala, na mayroong mga Mesiya na dumating at nagpatunay na mayroon talaga Diyos. Pero kay Abraham, talagang pinaglikuran niya at ng kanyang buong pamilya ang Panginoon. At dumating pa sa punto na hinamon siya sa kanyang anak na si Isaac. Anong hamon kay Isaac noon? Kay Abraham? Ialay si Isaac sa Panginoon ang buhay. Yun pagsubok lang. Pero handa si Abraham na gawin iyon. Pero napatunayan ng Panginoon ang kanyang paglilingkod sa Kanya. At natuwa ang Panginoon. Okay? The family is imperfect yet beautiful gift from God. Imperfect daw. Kayo ba ay may kilalang pamilyang perpekto? Kilala lang natin si Perfecto. Pangalan lang. Tunay yan, walang pamilyang perpekto. Okay. Ikaw, brother Greg, kung tatanungin ka, anong isang bagay na ayaw mo sa iyong asawa? Parang ayaw sabihin. Wala naman din eh. Pero naka-record. Wala maisip po, lahat gusto. Hindi siya vocal. Hindi siya masyado. Hindi siya. Hindi siya nag-express ng nararamdaman niya. Yeah. Isang bagay na talagang, kung minsan nakakasama ng loob sa atin, kapag hindi masyadong vocal yung ating kasama, masama na pala loob sa iyo, hindi pa nagsasalita. Magkasama kayo, hindi naimik. Masama talaga yung lasa noon. Brother, kahit hindi nag-iisa, baka kayo makalimot. Samantala dito, si sister, tingnan mo si brother. Ano naman yung isang mo? Iba naman ang tanong ko, ano yung isang bagay na gustong-gusto mo sa asawa mo? Talaga akong priority. Iyo! Sarap noon. Lagi ako priority. Ayan. Madaling mauubos bahala na kung anong madam mo. Ayan, laging priority. So, mayroong mga bagay na maganda, may bagay na hindi natin gusto. At yun ang nagpapatunay na ang mag-asawa ay hindi perpekto. Walang perpektong mag-asawa. Natatandaan ko nga yung kwento ng mag-asawang naimbitahan sa isang pagtitipon sa barangay. Ang mag-asawang ito ay parehas putol yung kamay. May gathering sa barangay kung saan invited ang bawat pamilya. Bukod sa pagiging putol ng kamay ng mag-asawa, hindi pa ganon kaganda ang estado nila sa buhay. Kulang sila sa pinansyal. Pero sa kagustuhan nilang dumalo doon sa pagtitipon, pinaunlakan nila yon. So nagbihis sila ng kanilang makakaya, ngunit dahil sila'y nangatirado sa liblib na purok ng barangay, pupunta sila doon sa kabayaran medyo malayo. Wala silang sasakyan. So, 10 minuto sila nag-aabang sa daan nang may dumaang yung kargahan ng na pakain sa baboy. Dahil wala nang opsyon, malilate na sila doon sa pagtitipon, sumakay sila.
At sakto naman pagdating nila doon sa gathering, nandun nagsisimula ng kasiyahan. At may contest pala na search for couple of the night. Aba, di papasok sila doon sa sa venue. Ay tugtugan, nagsasayawan na. Dali-dali pumasok ang dalawa. Pagpasok ng mag-asawa ay nag-back to back agad eh. At sayong giling ng papaganyang giling ng giling hanggang unahan eh. Gilingan ng gilingan yung mag-asawa. Ay di tuwan-tuwa itong mga tao. Sabi, abay tingnan mo mag-asawang iyon. Kitang-kita sa kanila ang kasiyahan. Sa kabila ng kanilang kapansanan, masaya sila. Parang walang nakikitang problema. At natapos nga ang gabi at sila nawarda na couple of the night. Di interview ngayon siya. Sabi, brother and sisters, nais naming humingi sa inyo ng kaunting inspirasyon. Ano ba yung nagbibigay saya sa inyo at kita namin sa kabila ng inyong kalagayan, ng inyong kapansanan, ay masaya kayo at kayo pang nanalo. Alam niyo ba sagot ni brother? Ay hindi ko nga po alam eh. Basta alam namin yung sinakyan namin kargahan ng pizza, yung pagkadaming langgam, ay kami na pagkagat sa likod, eh wala naman kami pangamot, di kami na nagkiskisan. Ayun. So, ang ibig sabihin, kahit na tayo ay may mga kapansanan, at tayo pinagsama, may problema, hindi man siya physical, kasi hindi lang naman doon nakikita ang problema, di ba? Masaya pa rin tayo. Kasi ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin na Amen. Tayo pinagbuklod ng Diyos at tayo hindi pwedeng paghiwalayin kailanman. Kung ano man dumangon na sa buhay, malalampasan niya. Basta't kayo ay, ano sabi kanina? Mag-uusap. Wag hindi mag-uusap. Okay? So tayo ay regalo ng Diyos sa sanlibutan sa ating dumadami ang lahi. Next. Ito po yung isang gathering ng mga pari na in-implement ni Pope Francis. Ang tawag doon ay synod or synodality. Parang ganun ang tawag. So, nabanggit niya, itong gathering pong ito ay kung saan yung mga obispo ay ini-invite niya at nagkakaroon na sa pagtitipon, yung open forum, kumukuha siya ng idea sa lahat ng mga bisita. At hindi lang ang simbahan ang kanyang invited. Lahat ng sekta, lahat ng mag-asawa man, dapat may representative sa lipunan, ay invited dyan. At dumadalo mag-asawa, negosyante, at yan na naman, at nasabi, mula sa kanyang reflection, I thank God that many families which are far from considering themselves perfect, kahit daw hindi perfecto, live in love, nabubuhay pa rin ng may pagmamahalan. Fulfill their callings, tumutupad sa kanilang tungkulin, and keep moving forward, even if they fall many times along the way. Ang dami-daming problema, di ba? Problema natin sa pamilya. Hindi mawawala, sabi nga ng sisters, the brothers. Walang perfectong pamilya. Maaaring kung tayo man ay malusog, walang karamdaman, pero kung saan nandyan yung suliran natin sa pinansyal. Yun ang kalimitan. Kapos sa pinansyal. Kung hindi man doon, may pera ka nga. Malusog ka nga. Kung isa naman ang problema mo, yung iyong mga anak. Nakuha ba? Walang nabubuhay ng pamilya, walang nagsasama ng walang problema. Kahit kanino itanong. Walang perfect na family. Pero dahil dyan, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, ano man yung mga problemang iyon, nalalampasan. At nananatiling magkasama ang mag-asawa at nananatiling naglilingkod bilang isang tunay na Kristiyano. Ano yung
yung plano ng Panginoon sa atin? Maraming plano ang Panginoon. Having said yung mga examples na yon, ang daming mga ibinigay sa atin na halimbawa, na suliranin, na pagsasama ng mag-asawa. Ano ngayon ang plano ng Panginoon bilang mag-asawa, bilang pamilya, hindi lang mag-asawa, buong pamilya. Isa-isayin natin yan. Tulungan niyo akong magbasa, ako'y natutuyuan ng lalamunan eh. Brother. Sister, kung sino man po. God has intended the family to be for the transmission of life. Ayan, God has intended the family to be the transmission of life. Time out po, ingat lang. Ayan. Intended the family to be the transmission of life. Tunay po yan. Bakit transmission of life? Mula sa mag-asawa, pagkakasal na natin, sa atin magmumula ang saling lahi. Diba? Mag-aasawa ka, hindi naman kayo nag-asawa lang para matitigan. Diba? Bubuo kayo talaga ng pamilya. Ano sabi ng pare pagkakatapos ng misa noon? Humayo kayo at magpakarami. Nang sumobra ng dami, hindi na yung sinasabi ngayon. Anong sabi ngayon? sabi So, tanda-tanda ko yung dati lagi sinasabi naman, humayo kayo at magpakarami. Elementary pa ako noon. Sabi nung high school, ayaw na sabihin. Humayo kayong mapayapa. Ganun na ngayon. Kasi ang dami na laki na ng population. So, yan. Ang pamilya, ang transmission of life. Sabi ko nga, sa atin magmumula ang saling lahi. Sa ating mga anak, bubuo rin ang sariling pamilya. Ganun lang ba yun? Magpaparami lang ng magpaparami? Siyempre, hindi lang sa ganung bagay yun. Yung pagpapalaki ng pamilya, kailangan tinuturuan yung mga anak. Disiplina, kabutihang asal, at takot sa Diyos para mabuhay ng isang Kristiyano. Sumusunod sa aral ng mabuting Kristiyano. Ano po? So, una, ang sabi ng Panginoon, God has intended the family to be the transmission of life. Kaya nga tayo ay against, ang simbahan ay against sa divorce. Hindi pinahihintulutan kasi lagi nga sinasabi, ang pinagsama ng Panginoon ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kahit ikaw ay sabihin mong nagpaanal, meron pa tinatawag na legally separated, ang daming tawag yun, kung minsan ipirmahan sa barangay, still mag-asawa pa rin kayo. Sa mata ng Diyos, kayo ay mag-asawa pa rin. At bilang mag-asawa, kailangan tumutupad sa tungkulin na gusto ng Panginoon sa atin. Sabi nga, kung pinapalaki natin ang ating mga anak, makikita yung sarili natin sa ating mga anak. Bakit? Paano yun? Kung ang inyong anak ay nandiyan sa daan at gumawa ng kabulastugan, alam na alam yan eh. Kung kanino kang anak yan? Ay kaya pala naman. May ganun eh, no? Parang nahusgahan ka agad dahil sa ginawa ng anak mo. So tayo, sabi nga, kailangan hinuhubog natin ang ating mga anak. Okay? Next. Ano pang sunod na plano ng Panginoon? The family is a place for teaching children and training leaders. Ayan. Sabi sa atin, ito yung ang pamilya ang unang paaralan. Kasi sa pamilya, unang tinuruan ng ating mga anak.
Ano ba yung unang-unang itinuturo ng mag-asawa sa kanyang anak? Ano po yung kaunahan natin itinuturo? Sa salita, ano yung unang-unang itinuturo natin? Yan. So, unang-unang itinuturo yung mama, papa. Kaya natutunan ng anak yaya. Kasi yun ang laging kasama. Ano? So, may epekto. Sa paghubog natin sa ating mga anak, hindi lang ang pamilya, hindi lang ang mag-asawa ang nagiging factor ng kanyang development. Even the environment itself. Ano? Kung ano yung nasa paligid niya, yun ang magiging kalalakhan niya. Pero with the guidance of parent, na sa bawat ginagawa niya, sa bawat nakikita niya sa kanyang paligid, ay itinuturo niya at ipinaliliwanag ang mga bagay-bagay, hindi maniligaw ang ating mga anak. Maaaring maging isa siyang leader. Maaaring maging mayor. Simulan muna natin sa barangay kapitan. Maaaring maging kapitan, mayor, governor, senador, congressman, o maaaring pag dumating sa punto na siya ay isang presidente. Bakit? Bakit nararating yun ng isang bata? Dahil sa ating bilang mga magulang. Guidance natin sa ating mga anak. Kasarap na doon sa school, kapag pinatawag ang magulang, ay pinatawag, bakit po? Ay bibigyan po ng award ang inyong anak. Ang sarap ng pakiramdam, Kasi sinabi na ang tahanan ang unang paaralan at ang magulang ang unang guro. Ayan. Ay paano kung pinatawag sa school ang inyong anak? Halimbawa, si brother may anak na lalaki. Pinatawag sa school. Sabi ng teacher ay kaya po namin kayo pinatawag ay nirereklamo po ang inyong anak. Ay bakit ho? Kaya rin ng halik ng kaklase. Pero hindi nagalit si father. Pero ay lalaki ako. Nakahalik. Pagdating sa bahay, tinanong ang anak. Anak, nakausap ko ang iyong teacher. Ang sabi ay, ikaw daw ng halik ng kaklase mo. Ano bang sabi ng iyong hinalikan? Natuwa ka sa iyo. Sabi ng anak hindi nagalit sa akin. Sinuntok ko ako ni Roger. Naku po, ay iba pala ang halik na ito. Ayan. So kung ano ang itinuturo natin sa mga anak, yun po ang kanilang kalalakhan. Kaya kailangan ang guidance talaga. Pag-unawa sa mga bagay na nakikita nila sa kanilang paligid. Next, the family is a domestic church. Bakit domestic church? Ano po? Sinasabi natin na ang pamilya ay domestic church. Sa atin po, tayo ang unang nagtuturo na kung ano mang relihiyon Ano po? Maaaring iglesia, maaaring born again, maaaring Sabadista, meron pang back to Christ, Muslim, kahit anong rehiyon, tayo pa rin ang domestic church. Dahil tayo ang nagtuturo sa ating mga anak ng paniniwala sa lumikha. Sa may kapal. Walang ibang unang magtuturo kundi tayo. Bagamat sila ay pumasok sa paaralan, tinuruan ng religion, tayo pa rin ang foundation ng lahat. At kung anong nakikita sa atin ng ating mga anak, sa malamang, yun ang gagayanin. Kaya nga sabi, kung ikinagsasalita ng kung ay kailangan ay pinaninindigan mo. Walk the talk. Ay tulad doon ito mga pinagsasasabi namin din ilang speaker na nagsalita dito? Palima na ako.
Kayo ka naman naniwala sa amin. Eh, syempre naman. Ay, si brother. Bantay ako sa likod. So, kahit anong pinagsasabi namin dito, hindi rin naman kami liligtas ng Panginoon dahil sa mga sinabi namin. Ano? Hindi kami magiging banal dahil sa mga salita ng Panginoon na ibinabahagi namin sa inyo. Hindi kami magiging holy sa mga ganung bagay. Saan? Doon sa ginagawa natin. Hindi sa sinasabi. Ano po? Kung ano yung ginagawa natin, doon tayo puhusgahan ng Panginoon. Mas mabuti pa nga yung ibang tao na tahimik lang. Sabi niya, may nahingi ng tulong doon. Ay kakaawa naman eh. Sabi, ala, hindi bahala, sige. Kasalanan ko gayon. Pero hindi ka nakatiis. Ano, tumulong ka pa rin. Hindi ka husga doon sa sinabi mo, bahala siya. Kundi doon sa iyong ginawa. Okay? Amen? Okay. Tandaan po natin ha, ang pamilya, ang domestic church. Kayo po yung magre-react pagka kayo ano. Next. Why God's plan for families not happening? Ang daming plano ng Panginoon sa pamilya. Di ba? Ang dami niyang gustong mangyari. Gusto niyang mabuo ng masaya, may pagmamahalan, at maging modelo ng iba pang pamilya. Pero bakit hindi nangyayari ang mga bagay na ito? Una, God has lost its central place in the family. Hindi na raw nagiging sentro ng pamilya ang Panginoon. Okay. Dito sina brother. Brother, kayo ba ay nagsisimba kada linggo? Hindi regularly. Okay. Kayo po ba ay nagdadasal bago kumain? Hindi rin regularly. Si sister ang tatanungin ko, baka regular. Okay sis, kayo ba bago gumawa ng isang bagay, ay inyo munang itinataas sa Panginoon? Kung nagdidesisyon, nagpaplano, sila na lang ang nag-uusap. Ayan. Wala hong tama at maling sagot sa atin. Ano po? Kagiinom na maraming tubig ha. Baka magka-UTI pa. Ayan. So sabi natin, God's plan, ang una, ay has lost his central place in the family. Dapat daw, sa lahat ng ginagawa natin, laging sentro ang Panginoon. Ngayon po, kung kayo makakapag-decide na kayo ay talagang, tingin ko naman, kayo lahat ay decided na talagang maging member ng community ito. Tatagal ka kayo ng gano'n, ikaw ba hindi disidido, ano? Na member ng community ng Corpus for Christ. Ay dyan po, lagi namin kami nag-household, lagi pong idinadaan namin sa panalangin, Panginoon, maging sentro ka ng pamilyang ito. Ano, kung ano man po yung inyong pinag-uusapan, kung halimbawa may plano kayo, gusto nyo magtayo ng isang negosyo, malamang naman, yun yung ginagawa nyo na hindi nyo lang namamalaya. Maaaring ipinagdasal nyo, isinimba nyo, ang iba nga nagdunubena pa. Ano, at isang paraan na po yung napagtataas natin sa Panginoon. Pero mas maganda kung sa buong pamilya natin gagawin. Ano po? Kasama yung ating mga anak. Okay? Pangalawa, the family itself is losing its importance. Ayan. Nawawala na raw ang importansya ng pamilya. Nasa modern world tayo. Ano, sister, ang kalaban na kalaban natin ngayon? Sabi mga anak. Yan. Gadget. In
internet. Nako, pagkahirap. Yan yung malimit din namin mga experience eh. Na kami nasa bahay, ang mga anak ay nasa kwarto, at mas gusto nila mag-cellphone. Ano? Pero titingnan natin kung ano ang pinanonood. Baka kung ano naman. Ano? Kasi modern, nasa modern na tayo. Ano? Modern ng panahon. Mas natutuon yung pansin ng ating mga anak at ng mga kabataan, kahit na matatanda, sa social media. Kung minsan nga, mas naniniwala pa sila doon sa ipinopost ng iba na wala namang basihan. Di ba? May mga fake news pa na lumalabas. Kailangan doon maging maingat tayo. Gagabayan din natin naman, oy anak, ano ba yung tinitingnan diyan? Ano ba yung pinanonood? Pag may nakita, lalo na yung mga bata na yung kamalayan ay hindi pa, wala pa. So kailangan natin ipaliwanag ang bawat bagay na nakikita nila. Lalo na kung yun ay hindi kaaya-aya. May nagtatimer ba? Maka ano. 6 minutes na lang. Ang bilis ko. Dami pang slides na rin. 34 pa. Sige lang daw. Okay. Next. The family is... Number 3 na pala, no? The family is under attack by evil forces. Sis ka naman magkata. Sister, ano yung sa inyong pamilya nakikita mong parang isang sagabal sa inyong pagsasama? Ano, kung parang i-consider natin siya na evil, hindi kaya-aya para sa inyong pagsasama. Na humihikayat kung kay brother man o sa iyo man, ano yan? Meron ba naisip? Ano bang masasabi mo sa ugali ni brother? Pagsisimba. Ano ginagawa ni brother pagsisimba? Sorry brother ha. Tulog. Tulog daw si brother. Hindi magising. Yun. Kailangan pukpukin. Yan mo ba? Malapit na. Maya-maya, yan ang ihila sa iyo, baka ikaw tulog. Mas maaga pa yung gigising at ihilahin ka sa pagsimba. Malapit na. Ayan. So may mga bagay sa pamilya na nagiging hadlang sa mga plano ng Panginoon. Evil forces. Ano yun? Kalimitan na sumisira sa mag-asawa. Unang-una, ano? Marites. May marites. Meron ka po dito marites. Ayan, marites sa pangalan. So, chismis, isa yan. Isa yan sa sumisira sa mag-asawa. Nakita lang na may kausap, ang sabi may kabit na kausap lang. Yung pala tatayalaan. Kubrador pala, ay kabit daw Kaya naman na adultery. Ayan. Pangangalunya. Isang malaking kasalanan. Isang talagang salot sa pamilya, lalo tigit sa mag-asawa. Adultery. Babae man o lalaki. Bakit nagkakaganon? Baka naman kinukulang ng konting ganyan. ng konting sundot. Ayan. Ano ba? Sugal. Ayan. Sino po dito ang may bisyo na sugal? Walang tumaas. Amen! Ayan. May minumustra sa likod. Hindi daw walang kinakaliwa, walang sugal, pero merong baso. Taas ang kamay, sister. Si sister ang tataas. Sino sa inyo mga mister ang mahilig sa inom? Hindi ko sinabing lasinggero ha. Inom. Ayan. Ayan, tinatapik na. Talagang nakataas ang kamay ni sister. Anong sabi ng mga dumaan nating speakers?
Hindi naman masama ang mag-inom. Actually, sa aming community, ako hindi po nagiinom talaga. Kahit itanong niyo po sa aking asawa, sa aking lahat, sa miyembro ng pamilya, hindi po ako nagiinom, hindi po ako nagtusugal. Ano po, sigarilyo, hindi po. So, isa lang naman ang aking, gigil. Magigil. Ayan po. Ang pag-iinom po ay hindi yan kasalanan. Ang kasalanan kung hindi ka na nagtira sa iyong sarili at ikigapang na paglalasing na yon. Yan, sugapa na sa alak. At pagka dumating sa puntong iyon, adik na labas mo. Hindi naman lang sa droga nagiging adik kahit sa alak. So, yan po ang mga sumisira sa plano ng Panginoon sa ating pamilya. Napakaganda ng plano, ngunit ang mga bagay na ito kung hindi natin malalampasan, ay hindi natin masusunod ang gusto ng Panginoon sa atin. At ano ang dapat natin gawin para maging maganda ang pagsasama ng pamilya? Siyempre, unang-una, supulas lang eat together. Ano po? Kayo po ba ay sabay-sabay kumakain kasama inyong mga anak? Madalang. Bakit, brother? Ayun, tama yun. Isa na experience din namin yan. At ako'y nagagalit pagkagayon. Hoy, kakain na! Hindi pa nalabas ng kwarto. Wait lang po. Ba't kayang wait na yan Bukang pipig ng mga kabataan. Wait. Nag-wait na nag-wait. Mas maganda ang kumakain ng sama-sama. Sa pagkain, yan po ay isang paraan para mas lalong maging buklod yung pamilya. Nagkakausap-usap. Nagiging open sa isa't isa. Habang kumakain, nagkukwentuhan. Minsan po pag kami ngayon, meron pang kasamang biruan. Lalo na po yung aking tatlong yun, pag sa-joker ng mga yun. Habang kumakain, may mga joke pa, sabog ang kanin. Habang nakain. Masaya. Masarap ang pakiramdam na laging kumakain ng sama-sama. Kung minsan nga lang po, may pagkakataon na ang bata ay pagod. Pagka pumasok, hindi namin makasabay. Hindi pwede pilitin. Okay? Pag galing lalo sa laro, lalo na. Next, eto, pray together. Kailangan ay nagdadasal ng sama-sama. Siguro po, ewan ko, kung meron po dito nakapagdasal na ng sama-sama sa pamilya, nakasama niyo ang inyong mga anak. Nagro-rosary. Sino pa nagro-rosary sa bahay? Ang sama-sama. Ayan, sister, very good. Nakakapag-rosary. Ang ganda pong bagay, lalo na pag natapos niyo po itong ating Christian Life program, matututunan nyo ang way ng pagdadasal sa community na ang bawat isang miyembro ng pamilya ay nananalangin. At sa paraang iyon, tulad kanina sinasabi ni brother, yung masyadong tahimik, hindi siya open ang iyong asawa. Sa pamamagitan ng pagdarasal niyo ng sama-sama, nababanggit mo yung gusto mo sabihin sa iyong asawa. Hindi kayo nakaipong ganyan, dadasal. Sasabihin, Panginoon, sana naman po ang aking asawa ay huwag na magalit sa akin. Sinasabi mo yun, napakinig niya, pero kayo nananalangin. Ako naman po hindi talaga nag-inom Ako'y napadaan-daan. Napatagay na mo ng isa, pero hindi po ako bumaba. Hindi mo siya direktang sinabi sa asawa mo, pero itinaan mo sa dasal. Sana naman po, Panginoon, ang aking anak ay maging masipag na. Hindi na po laging tatawagin ng pakakainin, lagi ng wait. Baguhin niyo po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu ang aking mga anak. Pakinig yun ang inyong mga anak. Ang gandang bagay no, pagkakainin na lalaki ng gano'n.
At pakinig yun yung aking tatlo daw. Okay? And, syempre, love one another. Ano po? Hindi kayo magkasama na mag-asawa nga lang. Hindi kayo pinagsama dahil gusto nyo yung isa't isa. Di ba sabi na yung dati na mga nagsalita dito. Iba yung gusto sa mahal. Nandun yung pagmamahal, kaya kayo pinagpupulog ng Panginoon. Love one another and do not love another one. Ano? Huwag pong another one, love one another lang. Kailang dalawa. At syempre ang inyong pamilya. Sa mga bagay na yan ay tinuro sa atin. Pogi points ang aabotin nyo sa Panginoon. Ano? Kailangan magpapogi tayo sa Panginoon para sa pagbuo ng pamilya natin, mabuo natin ng may pagmamahalan na sumusunod sa lahat ng plano ng Panginoon. Magbibigay ako ng konting tip. Sabi nga, balik tayo. So ano daw yung mga dapat natin gawin? Sabi ko sa inyo, maging pogi tayo sa harap ng Panginoon. Maging maganda tayo sa harap ng Panginoon. Alam niyo ba may tatlong katangian ng pagiging pogi at maganda sa harap ng Panginoon? Paano masasabing iki pogi? Paano masasabing iki maganda sa Panginoon? Hindi lang sa Panginoon, pati sa ating asawa, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Una, dapat daw ikaw ay may kababaang loob. Laging mababa ang inyong loob. Parang ang mahiyain. Hindi yung inimbitahan ka, ikaw itakbo agad at ubo ka pa agad sa kauna-unahan sa presidential. Hindi kakahiya naman yun. Tandaan niyo yung Bible verse na umupo sa unahan pero hindi pala para sa kanya. Lumapit ang may nag-imbita at sinabi, kapatid, maaari bang ipaubaya natin sa isang bisita ng upo ang iyan at doon ka nang upo sa likod, nakakahihain mo Dapat ay may kababaan doon. E di kasarap ng mga ikinasa likod, pinaupo ka sa unahan. Mas maganda yung pang magiging mahihain kaysa ikaw yung laging gayaan. Okay? Pangalawa, dapat ay marunong tumanggap na pagkakamali. Alam mo, nagkamali ka, mag-sorry ka. Ako po noon, talagang, nung wala pa kami sa community ni Sister White, na talagang pagka kami nagkakasamaan ng loob, umaabot ako ng ilang linggo na hindi umiimig sa kanya. Tunay po yun. Kahit pa nga po isang buwan, wala kaming imigan. Pero mapapunta sa community, maghapon, hindi maaaring hindi mag-iimig ka na. And, tandaan niyo po yan dapat marunong mag-sorry. Ano yung una? Kailangan mahiyain, may kababaan loob. Ang pangalawa, dapat marunong kayong sorry, huwag matigas sa loob. At ang pangatlo, 4 po kasi yan. Ang pangatlo, dapat di ka nagtatanim ng sama ng loob. Gawin mo nang hindi malilimutin. Kalimutan mo yung lahat ng hindi magagandang nangyari sa iyo. Kalimutan mo yung lahat ng hindi magagandang ginawa sa iyo. Pangatlo po yun. Ano yung una? Bumalo, o kailangan ikaw ay may mahiyain, mahilig mag-sorry, at malilimutin. Ang pang-apat po, nakatangian para ikaw ay maging pogi at maganda, ay ako, sorry po, nakalimutan ko po Pasensya po, ako po hiyang-hiya. Sorry po, hindi ko po maalaala yung pang-apat. Hindi nila na-gets. Hindi na-gets, hindi nag-click. Okay. Sorry, kailangan mahiyain. Kaya nga po ko hiyang-hiya. Sorry po. Nakalimutan ko, malilimutin. At ang panghuli, nagsasorry po ako sa inyo.
Ano? Yan po yung mga katangian na kinakailangan natin para sa pagbuo, hindi lang ng ating personal na katauhan at relasyon sa Panginoon. Ganon din po sa ating kapwa. Ano? Buuin po natin ang ating pagkatao, nakasama natin ang ating pamilya, ang ating may bahay, ng may takot, malasakit sa kapwa, at sumusunod sa mabuting aral bilang mga buting Kristiyano. At hayaan niyo po tawagin ko ang aking mga anak. Ang aking pong panganay, si Cares Janet. Yan po ay CJ Cares Janet. Ang aking pong triplets, si TJ, Tim Joseph, si Matt Joseph, MJ, at si Earl Joseph, EJ. Oh, may J yan. CJ, EJ, MJ, TJ. Ayan po. At syempre, ang aking pong may bahay, may intermission number kayo. Nag-practice na sa bahay. Okay po. So, ito pong aking mga anak ay hindi lang po basta miyembro ng Youth for Christ. Sila po yung aktibong miyembro ng Youth for Christ. So sabi nga po natin, once kayo member ng CFC, ang iyong mga anak ay member din ng family ministry. At sila po, ang aking pong panganay, ang unit leader ng A2 ng YFC. Ano po? At ang aking pong tatlong ito, ay sila po ay mga music men din na YFC. So, ito pong isa ay gitarista, itong isa ay bahista, ito pong isa ay drummer, at ang akin pong may bahay tagapalakpak. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ang patunay, sila po ay mga member ng, aktibong member ng YFC. At hayaan niyo pong mag-share ng konting magbahagi ng konti ang aking panganay na ikaw ka? Siya nga? Si Cares. Sige. Maikli na po ito. So yun po. I just want to share po my kung paano po ako in-encourage po ng family ko to be closer to God and to be a member of the family ministry. So growing up po, aminado po ako na hindi po ako perfect and also my family isn't perfect. But still, grateful pa din po ako kasi my parents po, sila po yung nag-guide sa akin na maging closer po kay God. Nung una po talaga is, ayaw ko pong sumali ng YFC kasi sabi ko is, para mga bata naman kasama ko, wala akong makaka-close. But now po, I'm thankful kasi grinab ko yung opportunity na yon. Gawa ng, dito po sa community na to, doon ko po napalaki po yung personal relationship ko po with God. And because po sa support and guidance ng aking family, na I found my place here in the YFC community. Dito po sa community na to, nag-grow yung faith ko and natuto din ako kung paano mag-serve sa iba. Katulad na po nasabi ni Daddy. Sa family po, nagsisimula ang mga leaders. So today po, as a YFC leader, as a unit head po ng Chapter 8 to YFC, grateful po ako kasi my journey didn't start with me. Nag-start siya sa family ko that choose to bring me closer to God. Kahit lagi kaming pambabag sa bahay, ay thankful pa din ako sa parents and also sa mga kapatid ko na sinusuportahan ako sa journey ko as a leader here in YFC. And yan lang po, and for that, may God be praised. Wala ang hindi anak ng iyong share. Ayan. So, kami po, ang pamilya Mosca, Hernandez Mosca, ay sabi nga po namin, as for me and my household will serve the Lord. Ano po? At hayaan niyo pong sabayan niyo po ang aking may bahay sa isang awitin. Ipanalangin. Hindi ko sabi. Sabayan niyo po at kasaliin ang panalangin ng isang pamilya. Jesus, Mary, and Joseph, when you contemplate the splendor of truth, to you we
muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po kahit paano kayo may nakuha sa aking mga ibinahagi. Maraming salamat po.